So, magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is Linyada ng Mamay, kay PJ Vergara. So, muli gusto ko lang sanang sagutin yung isang katanungan ng ating subscribers dito at para na rin po sa kaalaman ng ating ibang mga viewers na makakapanood ng video ito. So, ang tanong po ng ating isang subscriber is, Idol, ano ba ang magandang ibigay sa ating mga alagang mga manok? It's either wet feeding or dry feeding. Ayan, so ang dami talaga nagtatanong kung ano ba daw magandang ibigay kasi meron nga namang dalawang method o dalawang sistema kung paano ka magbibigay ng pagkain. So, basa or yung tuyo. Okay, so mga kamanok, bago ko yung sagutin at bago ko ibigay ang aking kaalaman tungkol dyan, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe at syempre mag-like sa ating video na ito at syempre kung magko-comment ka, magtatanong ka rin, nakagaya ng ating mga subscribers na nandirito, mas ma-appreciate kita at baka ma-shoutout pa kita next video. Kaya ano pang hinihintay natin mga kamanok? Mag-subscribe na kayo, mag-like na kayo. Okay, kung nagawa mo na yan, maraming salamat at simulan na po natin ang topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba ang magandang sistema sa pagbibigay ng pagkain sa ating mga alaga? So unahin ko muna yung dry feeding. Mga kamanok, ito, simula nang malaman ko po ito, nag-switch na po ako sa dry feeding. Dati kasi, gusto ko rin ang wet feeding kasi nga, gustong-gusto ng manok. Lalo na kapag nasana yung ating mga manok, baby stags, yung mga 2 months, 3 months, 4 months, gustong-gusto nila pagbasa eh. Gustong-gusto nila pag malambot. Pero nalaman ko, hindi pala ito maganda kapag ang ating mga manok is nasa maintenance stage na. Ang ating mga manok is nasa TP na, di ba? Kasi mga kamanok, pansin ko rin, pag ang ating mga alaga ay naka-wet feeding, wet feeding, pansinin nyo, ang katawan nila ang bibigat. Yung iba kahit hindi ganun kabubulto ang katawan, ang bibigat pa rin. Ayoko nung ganun. Parang skinny fat ang nangyayari. Ayoko nung ganun. Ang gusto ko is dry feeding kasi nga po mga kamanok, sa sistema ng manok, kailangan po dapat mabilis ang panunaw ng ating mga manok. At gaya nga ng ating mga sinasabi rin ng ibang nating mga kaibigang Amerikano, pag mabilis tumunaw ang manok, ibig sabihin, healthy po ito. Pag mabagal tumunaw ang manok, ibig sabihin, may problema sa kanyang sistema. At mas makukuha nyo po yung ganda at bilis ng digestion ng ating mga manok kung sila ay naka-dry feeding. Bakit po, kamamay? Ano pong paliwanag natin dyan? Bakit po mas bumibilis yung panunaw ng manok kapag naka-dry feeding? Unang-una mga kamanok, nai-improve po ng dry feeding ang gizzard. Pag sinabing gizzard, yung balon-balunan ng manok. Okay? Ito po yung in charge sa paggiling ng mga solid foods o solid na pellets and grains na kinakain ng ating mga manok. Kahit nga po yung mga bato-bato na kinakain nila, okay, katulong po yun sa paggiling. Ngayon, kung matigas ang grains, kung matigas ang pellet, ngayon ay magkakaroon ng effort yung gizzard. At pag nagkaroon po ng effort ang gizzard para tunawin yun dahil matigas, so nagiging mas maganda po yung sa manok. Kasi nga po, kahit matigas po yung ipinapasok natin pagkain, kinakaya po niya. Nag-a-upgrade, nag-i-improve, at mas maganda po yung sa manok. Okay, bakit? Kasi po, pag nagpalit po ng panahon, pansin nyo naman, pag nagpalit po yung klima, mainit ngayon, biglang umulan, hindi po ganun babagal ang panunaw ng manok. Kasi nga po, na-train po yung gizzard ng manok para maging mas matibay sa paggiling ng pagkain. Kaya kahit umulan, umaraw, uminit, umulan, wala magiging problema sa manok. Nandun pa rin yung bilis ng panunaw, hindi kagaya ng naka-wet feeding. Umulan lang ng konti, pansinin mo, malungkot na yung manok. Umulan lang ng konti, pansinin mo, hindi na nagtunaw. Pati ikaw, na-stress ka na din. Kaya mga kamanok, nung malaman ko to na pwede palang ma-improve ang gizzard o yung balon-balunan ng manok sa pagbibigay natin ng dry feeding, nag-switch na po ako. Okay? Nag-switch na po ako. At saka, ang maganda dito sa dry feeding mga kamanok, hindi sila masyado bumibigat ng sobra. Lalo na kung naghahalo po kayo ng fermented Jackie Oats. Ito yung palagi ko sinasabi, napakaganda ng fermented Jackie Oats sa ating mga alaga, lalo na kung ito po ay naihalo natin sa kanilang pagkain. Bumubulto ang manok, gumagaan ang manok, pulang-pula ang mukha, at saka yung manok, masigla. Okay, sign po yun na healthy po sila. Meron nga dyan mga manok na ang gaganda ng katawan, ang bibigat, mga bulto, parang mga buko.
kaso namumutla pa rin eh. Anong dahilan? So meron pong problema sa loob ng sistema ng manok. Kulang po yung ating ibinibigay na nutrients. Yung iba, mataas sa protina, kaso kulang naman sa natural vitamin B12. Kulang siya sa cyanocobalamin, kulang siya sa folic acid, kulang siya sa thiamine, kulang siya sa kung ano-ano mang B vitamins na kailangan ng manok. Bulto yung katawan, kaso namumutla naman. Merong ganun ha. Kaya mga kamanok, kung ako sa inyo, hindi na magastos, tipid pa, mag-ferment na kayo ng Jackie Oats mga kamanok. Napakaganda niya sa ating mga alaga at sinasabi ko sa inyo na matutuwa kayo kapag nasubukan niyo po ito. Okay? So, yun lang po mga kamanok ang aking konting share sa inyo ng ideas na kahit paano makatulong at may apply nyo rin sa inyong pagmamanok. Muli, ang ating topic ay tungkol sa wet feeding or dry feeding. Dahil nga maganda ang dry feeding, dito na po ako mag-i-stick. At sana yung mga newbie, itry nyo din po mga kamanok. Hindi ko naman sinabi na, okay, so ganito ang sistema ko, dapat ganito rin kayo. So, try nyo lang po. Subukan nyo rin po para makita nyo po ang pagkakaiba. Okay? So, yung Jackie Oats, try nyo din po. Makakatulong po yan sa ating mga alaga. Malaki pong may tutulong para maging healthy, maging maganda ang katawan, maging bulto ang katawan, maging magaan, mapulang mukha, makitamang balahibo, at hindi po agad-agad dinadapuan ng sakit. So, pang ninintay nyo, try nyo ng Jackie Oats. At syempre, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang usapin tungkol sa pagmamanok, para sa marami pang topic and tips na maaari nyong makuha na po pwede nyong i-apply sa inyong pagmamanok. So once again, this is PJ Vergara. Okay? So see you for our next vlog. Paalam.